Your assessment na lang dun sa ginagawang drug war ngayon ng current administration. Okay, masasabi natin na yung current administration, mas tama yung nagiging approach nila. Kasi nung dati, punitive talaga, violence, EJK, summary executions. Alam natin yan na naging biktima between 20,000 to 30,000. Basta-basta na lang pinapatay. So instead na rehabilitation ng mga suspected drug offenders ay pinapatay na lang basta-basta. O kaya pinaplantahan ng kung anong mga ebidensya tapos ikukulong. Kaya napakadami ng mga kinulong which aggravates further yung problema natin sa jail, yung mga congestion. Tumaas ng tumaas yung congestion rate kasi marami silang mga hinuli. Now, ngayon, ay syempre nandiyan pa rin dapat ang war on drugs. I mean, the campaign. Yes. I don't want to use war. Okay. But is the anti-illegal drugs campaign. Lahat naman tayo ay sumasang-ayon dyan. Nalabanan talaga yung illegal drug scourge of our country. Pero, yung approach dapat, hindi dapat punitive. Ang approach dapat is health-based rehabilitation. Magtayo ng sapat na mga rehabilitation centers sa mga communities na may high incidences or high rate of drug addiction. Kasi mali rin yung meron ng mega facility dyan, pero konti lang ang napupunta dyan. So it has to be really dun mismo sa community. Rehabilitation dapat ang approach. Parang health issue. Yes, health-based. It's basically, fundamentally, a health issue, a public health concern, more than a criminal justice issue. But of course, pairalin yung batas, pero sa tamang paraan, yung dumadaan sa due process. Although under the current administration, meron pa rin mga reports about yung mga killings. Meron pa rin daw. Although, mas konti na. Pero ang masasabi ko is that, unlike yung previous administration, I don't think na pwede nating masabi na itong mga killings na to, na still happening, are state-sanctioned or state-sponsored. Kasi, yung mga pronouncement ng gobyerno, pronouncement ng Pangulo, ay tungkol nga sa rehabilitation, health-based approach.